May isang tanong na maaring magpabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo ngayon. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Israel at Iran sa gitna ng mga nagaganap na tensyon? Ito ba ay simpleng balita lamang o bahagi ng mas malalim na plano ng Diyos na matagal nang naisulat? Habang ang mundo ay nababalot ng takot at kaguluhan, may mga lihim na mensahe ang salita ng Diyos na unti-unti nang nahahayag. Kung ikaw ay handang buksan ang iyong puso at isipan, maaring mabago nito ang iyong pananaw habang buhay. Sa bawat digmaan at alitan na ating naririnig, hindi maikakaila na may mas malalim na kahulugan ang mga ito ayon sa Biblia. Ang Israel ay matagal ng sentro ng mga propesiya, habang ang Iran na kilala bilang Persya sa sinaunang panahon ay may mahalagang papel din. Hindi ito basta haka-haka lamang, kundi mga bagay na isinulat na ng mga propeta libo-libong taon na ang nakalipas. Ngayon, ang mga pangyayaring ito ay tila unti-unting nagkakatotoo sa ating harapan. At bilang mga mananampalataya, mahalagang maunawaan natin kung ano ang nais iparating ng Diyos sa atin. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang aklat ng nakaraan, kundi gabay para sa kasalukuyan at hinaharap. Sa bawat pahina nito ay may mensaheng nagbibigay babala, pag-asa, at direksyon sa sangkatauhan. Sa usapin ng Israel at Iran, may mga talata na nagbibigay liwanag kung bakit patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Hindi ito simpleng politika, kundi isang espiritual na labanan na may kaugnayan sa plano ng Diyos. At kung ating susuriin, makikita natin na ang lahat ng ito ay may layuning ihanda ang mundo sa mga darating pang pangyayari. Narito ang isang mahalagang talata na dapat nating pagnilayan. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places, from Matthew 24 verse 7. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa ay hindi na bago kundi bahagi ng mga palatandaan ng mga huling araw. Ipinapakita nito na ang mga alitan, tulad ng sa Israel at Iran, ay maaring indikasyon na tayo ay papalapit na sa katuparan ng mga propesiya. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinatawag hindi upang matakot, kundi upang maging handa at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Unang mensahe, ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan. Sa gitna ng mga balita at pangyayaring patuloy na gumugulantang sa buong mundo, lalo na sa pagitan ng Israel at Iran, mahalagang maunawaan natin na ang lahat ng ito ay hindi basta nagaganap ng walang dahilan. Ang bawat kilos ng mga bansa at bawat galaw ng kasaysayan ay nasa ilalim ng kapangyarihan at pahintulot ng Diyos na siyang may ganap na kaalaman sa lahat ng nangyayari. Walang digmaan o kaguluhan na nagaganap na hindi niya nakikita at nauunawaan ng higit sa ating kakayahan bilang tao. Sa halip na tayo ay matakot o mabahala, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magtiwala at sumandal sa kanyang kapangyarihan. Ang buong kasaysayan ng mundo ay bahagi ng isang dakilang plano na siya lamang ang lubos na nakakaalam mula simula hanggang wakas. Maraming tao sa panahon ngayon ang naguguluhan kung bakit tila walang katapusan ang kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang sagot ay matatagpuan sa salita ng Diyos na matagal nang nagbigay paliwanag tungkol sa mga ganitong pangyayari. Ang Israel ay hindi lamang isang bansa, kundi isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos na binabanggit sa Biblia. Samantalang ang Persya na kilala ngayon bilang Iran ay mayroon ding papel sa mga sinaunang propesiya. Ibig sabihin, ang kanilang alitan ay hindi lamang usapin ng politika, kundi may mas malalim na espiritual na kahulugan. Narito ang isang talata na nagbibigay liwanag sa atin tungkol sa katotohanan ito. The Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, from Daniel 4 verse 17. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ang tunay na namamahala sa lahat ng kaharian at bansa sa buong mundo. Hindi ang mga lider ng mundo o makapangyarihang bansa ang may huling salita sa kasaysayan. Ang Diyos ang nagtatakda kung ano ang mangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kapag naunawaan natin ito, unti-unting mawawala ang ating takot at pangamba sa mga balita. Mapapalitan ito ng pananampalataya
at kapayapaan na nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos. Malalaman natin na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng kaguluhan dahil may Diyos na gumagabay sa atin. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak kahit sa mahirap na panahon. Ito ang paalala na dapat nating panghawakan araw-araw. Kaya sa tuwing makaririnig ka ng balita tungkol sa digmaan o tensyon sa pagitan ng mga bansa, huwag mong hayaang mangibabaw ang takot sa iyong puso. Sa halip, gamitin mo ito bilang paanyaya upang lalong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Alalahanin mo na siya ang may hawak ng simula at wakas ng lahat ng bagay. Ang mga pangyayaring ito ay hindi upang tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi upang tayo ay magising at magbalik loob sa Kanya. Makikita natin na ang Kanyang kalooban ang siyang mananaig at magdadala ng kapayapaan. Ikalawang mensahe, ang Israel ay sentro ng plano ng Diyos. Sa buong kasaysayan ng Biblia, malinaw na ang Israel ay may natatanging papel sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi ito basta isang bansa lamang, kundi isang bayang pinili at hinirang ng Diyos upang maging daluyan ng Kanyang mga pangako. Mula pa noong panahon ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Israel ay itinakda na bilang sentro ng kanyang gawain. Kahit na maraming beses silang nagkamali at lumayo sa Diyos, nananatili pa rin ang kanyang tipan sa kanila. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago kahit pa magbago ang tao. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin na ang Israel ay patuloy na nasa sentro ng atensyon ng buong mundo. Maraming bansa ang may opinyon, pakialam at interes sa nangyayari sa kanila. Hindi ito simpleng usapin ng politika, kundi may malalim na ugat sa espiritual na plano ng Diyos. Ang bawat kilos na nangyayari sa Israel ay may koneksyon sa mga propesya na matagal nang isinulat sa Biblia. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito basta nawawala sa balita at patuloy na pinagtutuunan ng pansin. Narito ang isang talata na nagpapakita ng kahalagahan ng Israel sa plano ng Diyos. For the Lord shall choose Zion, He hath desired it for His habitation, from Psalm 132 verse 13. Ipinapakita ng talatang ito na pinili ng Diyos ang Zion o Israel bilang kanyang tirahan at espesyal na lugar. Ibig sabihin may malalim na layunin ng Diyos kung bakit niya pinili ang bansang ito higit sa iba. Ang pagpiling ito ay hindi pansamantala, kundi bahagi ng kanyang walang hanggang plano para sa mga mananampalataya. Mahalagang maunawaan na ang Israel ay hindi dapat tingnan lamang sa mata ng politika. Ito ay dapat tingnan sa liwanag ng salita ng Diyos at ng kanyang mga pangako. Kapag naunawaan natin ito, mas magiging malinaw kung bakit mahalaga ang mga nangyayari sa bansang ito. Hindi ito para tayo ay makisawsaw sa debate, kundi upang tayo ay maging mapanuri at mapanalanginin. Ito ay paanyaya upang mas lalo nating pag-aralan ang Biblia at palalimin ang ating pananampalataya. Sa bawat balitang ating naririnig tungkol sa Israel, alalahanin natin na may Diyos na may hawak sa kanilang kasaysayan. Tayo ay tinatawag na manalangin para sa kapayapaan ng bansang ito at sa kalooban ng Diyos na matupad. Huwag tayong padala sa takot o galit, kundi manatili sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga nangyayaring ito ay paalala na ang kanyang mga pangako ay buhay at patuloy na natutupad. Sa ganitong paraan, ang ating puso ay mananatiling matatag at nakaangkla sa kanyang salita. Ikatlong mensahe, ang Persya o Iran ay may papel sa propesiya. Sa Biblia, ang bansang kilala natin ngayon bilang Iran ay tinatawag na Persya, at ito ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Diyos. Hindi ito basta isang bansa lamang na lumitaw sa modernong panahon, kundi bahagi na ng mga pangyayaring isinulat pa noong sinaunang panahon. Maraming talata sa Biblia ang tumutukoy sa Persya bilang isang kaharian na ginamit ng Diyos para sa kanyang layunin. Ipinapakita nito na kahit ang mga bansang hindi kabilang sa Israel ay may bahagi sa plano ng Diyos. Ang lahat ng bansa ay maaaring gamitin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at layunin. Sa kasalukuyan, ang Iran ay isa sa mga bansang madalas na nababanggit sa mga tensyon sa gitnang silangan. Ang kanilang relasyon sa Israel ay puno ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung ating titingnan sa mas malalim na pananaw ng Biblia, ang mga pangyayaring ito ay hindi na nakakagulat. Ito ay maaaring konektado sa mga propesiya na matagal nang ipinahayag ng mga propeta, kaya mahalaga na hindi lamang tayo tumingin sa balita kundi sa salita ng Diyos. Narito ang isang talata
na nagpapakita kung paano ginamit ng Diyos ang Persya sa kanyang plano. That saith of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, from Isaiah 44 verse 28. Ipinapakita ng talatang ito na si Cyrus na hari ng Persya ay tinawag ng Diyos upang tuparin ang kanyang kalooban. Kahit hindi siya kabilang sa Israel, ginamit siya ng Diyos para sa isang mahalagang layunin. Ito ay patunay na ang Diyos ay may kapangyarihan na gamitin kahit sino at kahit anong bansa. Para sa atin bilang mga mananampalataya, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa mundo. Hindi lahat ng bagay ay dapat agad husgahan base sa ating nakikita o naririnig lamang. Sa halip, kailangan nating hanapin ang kalooban ng Diyos sa bawat pangyayari. Ang Iran ay maaring bahagi ng mas malawak na plano na hindi pa lubos na nahahayag. Ito ay paanyaya upang tayo ay maging mapanalanginin at mapagmatyag. Sa tuwing makaririnig tayo ng balita tungkol sa Iran, huwag tayong agad magpadala sa takot o haka-haka. Sa halip, alalahanin natin na ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng kaguluhan. Tayo ay tinatawag na magtiwala at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang mga pangyayaring ito ay paalala na ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy na natutupad. Sa ganitong paraan, ang ating puso ay mananatiling nakaangkla sa kanyang katotohanan at hindi sa takot ng mundo. Ika-4 na mensahe. Ang mga alitan ay palatandaan ng mga huling araw. Sa bawat balitang ating naririnig tungkol sa digmaan at tensyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa pagitan ng Israel at Iran, may mas malalim itong kahulugan ayon sa Biblia. Hindi lamang ito simpleng kaguluhan ng mundo, kundi bahagi ng mga palatandaan na matagal nang ipinahayag sa salita ng Diyos. Ang mga ganitong alitan ay hindi bago kundi matagal nang sinabi na mangyayari sa paglipas ng panahon. Habang papalapit ang katuparan ng mga propesya, mas lalo nating makikita ang pagdami ng kaguluhan sa buong mundo. Ito ay paalala na ang mundo ay hindi mananatiling ganito magpakailanman. Maraming tao ang natatakot kapag nakakarinig ng balita tungkol sa digmaan at kaguluhan. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito ay hindi dapat maging sanhi ng labis na pangamba, kundi ng paggising ng ating espiritu. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing babala at paanyaya upang tayo ay maghanda. Hindi ito upang tayo ay mawala ng pag-asa, kundi upang tayo ay lalong kumapit sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang ating pananampalataya ay mas tumitibay sa gitna ng pagsubok. Narito ang isang talata na malinaw na nagsasalita tungkol sa mga pangyayaring ito. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, from Matthew 24 verse 7. Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-aaway ng mga bansa ay isa sa mga palatandaan ng mga huling araw. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong matakot, kundi maging handa at mapagmatyag. Ito ay paalala na ang mga salita ng Diyos ay patuloy na natutupad sa ating panahon. Kapag ating nauunawaan ang mga palatandaang ito, mas nagiging malinaw ang ating pananaw sa mundo. Hindi na tayo madaling mabahala sa bawat balita, dahil alam natin na ito ay bahagi ng mas malaking plano. Sa halip na matakot, tayo ay hinihikayat na manalangin at magtiwala sa Diyos. Ang ating fokus ay hindi sa kaguluhan, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit sa gitna ng magulong mundo. Sa bawat pangyayaring ating nasasaksihan, gamitin natin ito bilang pagkakataon upang lalong lumapit sa Diyos. Palalimin natin ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Huwag nating sayangin ang mga paalala na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. Sa halip, gawin natin itong inspirasyon upang mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan tayo ay magiging handa sa anumang mangyari at mananatiling matatag sa ating pananampalataya. Ika-5 mensahe. Ang tawag ng Diyos ay pagsisisi at pagbabalik loob. Sa gitna ng mga kaguluhan at alitan na ating nasasaksihan sa mundo, may isang malinaw na mensahe ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa mga bansa o digmaan, kundi tungkol sa kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay paalala na ang tao ay kailangang magbalik loob at muling lumapit sa Kanya. Habang ang mundo ay patuloy na nagiging magulo, ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa Kanyang mga anak. Ito ay isang paanyaya na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Maraming tao ang abala sa pag-intindi ng mga balita
at mga pangyayari sa mundo, ngunit nakakalimutan ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang totoo, mas mahalaga ang ating espiritual na kalagayan kaysa sa anumang nangyayari sa paligid natin. Ang mga alitan tulad ng sa Israel at Iran ay maaring magsilbing paalala na ang oras ay mahalaga at hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Kaya mahalaga na tayo ay handa at nasa tamang relasyon sa Kanya. Ito ang tunay na layunin kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang mga pangyayari. Narito ang isang talata na nagbibigay diin sa tawag ng Diyos sa pagsisisi. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, from Acts 3 verse 19. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagsisisi at pagbabalik loob ay mahalaga upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi sapat na alam lamang natin ang tungkol sa Diyos, kundi kailangan natin siyang sundin at sundin ang kanyang kalooban. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso na handang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kapag tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos, makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang ating takot ay mapapalitan ng pag-asa at ang ating pangamba ay mapapalitan ng katiyakan. Ito ang kapayapaan na nagmumula sa isang buhay na nakaayon sa Diyos. Sa kabila ng kaguluhan sa mundo, ang ating puso ay mananatiling panatag. Ito ang biyayang naghihintay sa mga taong magpapasya na bumalik sa Kanya. Kaya habang may oras pa, huwag nating ipagpaliban ang pagbabalik loob sa Diyos. Gamitin natin ang mga pangyayaring ito bilang paalala na ang buhay ay maikli at mahalaga. Lumapit tayo sa Kanya ng may kababaang loob at taos-pusong pagsisisi. Hayaan nating baguhin niya ang ating puso at buhay ayon sa Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan tayo ay magiging handa sa anumang darating at mananatiling matatag sa ating pananampalataya. Ika-6 na mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay nasa Diyos lamang. Sa gitna ng patuloy na tensyon at alitan sa pagitan ng mga bansa tulad ng Israel at Iran, maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa iba't ibang paraan at pamamaraan. Ang ilan ay umaasa sa kasunduan ng mga lider, habang ang iba naman ay nagtitiwala sa lakas ng militar at kapangyarihan ng tao upang magdala ng katahimikan. Ngunit ipinapakita ng Biblia na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa Diyos lamang na siyang pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Kahit gaano pa kalakas ang isang bansa o gaano pa kahusay ang kanilang plano, hindi nito kayang magbigay ng kapayapaang pangmatagalan sa puso ng tao. Ang kapayapaan na hinahanap ng puso ng tao ay tanging sa Diyos lamang matatagpuan at mararanasan ng lubos. Maraming beses na sa kasaysayan ay nagkaroon ng mga kasunduan at pag-uusap upang wakasan ang mga digmaan at alitan ng mga bansa. Ngunit sa kabila nito, ang kaguluhan ay patuloy pa rin na bumabalik at kadalasan ay mas lumalala pa sa paglipas ng panahon. Ito ay dahil ang problema ng mundo ay hindi lamang panlabas, kundi panloob na nasa puso ng bawat tao. Hanggat ang puso ng tao ay hindi nagbabago at hindi lumalapit sa Diyos, ang tunay na kapayapaan ay mananatiling mailap. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang malalim na relasyon ng tao sa Diyos. Narito ang isang talata na nagbibigay ng malinaw at makapangyarihang pangako tungkol sa tunay na kapayapaan. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, from John 14 verse 27. Ipinapakita ng talatang ito na ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay iba at higit sa kapayapaan na kayang ibigay ng mundo. Ito ay hindi nakabase sa sitwasyon o sa nangyayari sa paligid, kundi sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Kahit may kaguluhan sa paligid, ang puso ng taong may Diyos ay nananatiling panatag at hindi madaling matitinag kapag ang isang tao ay tunay na lumalapit sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. Nagkakaroon siya ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ang kanyang isip ay nagiging payapa at ang kanyang puso ay napupuno ng pag-asa kahit sa gitna ng problema. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang pagsubok, kundi magkakaroon siya ng lakas at tapang upang harapin ang mga ito. Ang kapayapaan na ito ay bunga ng patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos sa araw-araw na buhay. Ito ang kapayapaan na hindi kayang nakawin o sirain ng anumang digmaan o kaguluhan sa mundo. Kaya sa gitna ng mga balita tungkol sa alitan at digmaan, huwag mong hanapin ang kapayapaan sa mundo lamang o sa mga bagay na panandalian.
Sa halip hanapin mo ito sa Diyos na siyang tunay na pinagmumulan ng katahimikan at katiyakan ng puso. Lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at buong pusong pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Hayaan mong siya ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit ano o kahit sino sa mundong ito. Ikapitong mensahe. Ang Diyos ay nanawagan ng pagbabantay at pananalangin. Sa panahon ngayon na puno ng kaguluhan at hindi tiyak na mga pangyayari sa mundo, malinaw ang paalala ng Diyos sa bawat mananampalataya na tayo ay dapat maging mapagbantay. Ang mga balita tungkol sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi lamang dapat nating panoorin, kundi dapat din nating pagnilayan sa mas malalim na paraan. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging walang pakialam, kundi upang maging handa at mulat sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang pagiging mapagbantay ay hindi nangangahulugan ng takot, kundi ng pagiging handa sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Ito ay paanyaya upang mas lalo nating palalimin ang ating relasyon sa Diyos sa gitna ng mga pangyayari. Maraming tao ang nagiging abala sa kanilang araw na buhay at nakakalimutang maglaan ng oras para sa Diyos. Ngunit ang mga pangyayaring nagaganap sa mundo ay paalala na hindi natin dapat ipagpaliban ang ating espiritual na buhay. Ang bawat araw ay mahalaga at pagkakataon upang tayo ay lumapit sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga mas malalaking pangyayari na maaaring magbago sa ating buhay. Kaya mahalaga na tayo ay laging handa at nakaangkla sa Kanyang salita. Narito ang isang talata na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabantay at pananalangin. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour, from Matthew 25 verse 13. Ipinapakita ng talatang ito na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga itinakda ng Diyos, kaya tayo ay dapat laging handa. Ang pagbabantay ay nangangahulugan ng pagiging alerto sa ating pananampalataya at hindi pagpapabaya sa ating relasyon sa Diyos. Ang pananalangin naman ay paraan upang manatili tayong konektado sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Kapag tayo ay patuloy na nagbabantay at nananalangin, nagiging matatag ang ating pananampalataya kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi tayo madaling matitinag ng takot o pangamba dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang ating puso ay nagiging sensitibo sa Kanyang tinig at sa Kanyang mga paalala. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at direksyon sa kabila ng magulong mundo. Ito ang bunga ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Kaya sa bawat balitang ating naririnig at sa bawat pangyayaring ating nasasaksihan, gawin natin itong paalala upang tayo ay maging mapagbantay at mapanalanginin. Huwag nating hayaang ang takot ang mangibabaw, kundi ang ating pananampalataya sa Diyos. Maglaan tayo ng oras araw-araw upang lumapit sa Kanya at makinig sa Kanyang salita. Palakasin natin ang ating espiritual na buhay upang tayo ay maging handa sa anumang darating. Sa ganitong paraan, tayo ay mananatiling matatag at nakaangkla sa Diyos sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo. Ikawalong mensahe, ang pag-asa ay nasa mga pangako ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, digmaan at tensyon na ating naririnig sa mundo, lalo na sa pagitan ng Israel at Iran, may isang bagay na hindi dapat mawala sa ating puso at isipan. Ito ay ang pag-asa na nagmumula sa mga pangako ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago o nabibigo. Habang ang mundo ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan at liwanag sa ating landas. Ang mga pangyayaring ito ay hindi ibinigay upang tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi upang tayo ay kumapit ng mas mahigpit sa Kanya. Ito ay paalala na ang Diyos ay may mabuting plano para sa Kanyang mga anak. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa dahil sa mga nakikita nilang kaguluhan at problema sa mundo. Ang iba ay napupuno ng takot at pangamba dahil sa kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Ngunit bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag upang mamuhay ng may pananampalataya at hindi sa takot. Ang ating pag-asa ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy kahit sa mahirap na panahon. Narito ang isang talata na nagbibigay ng matibay na pag-asa sa bawat isa sa atin. For I know the plans I have for you, saith the Lord, plans for peace and not for evil, to give you a future and a hope, from Jeremiah 29 verse 11.
Ipinapakita ng talatang ito na ang plano ng Diyos para sa atin ay hindi para sa kapahamakan, kundi para sa kabutihan at kinabukasan na puno ng pag-asa. Kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari, maaari tayong magtiwala sa kanyang plano. Ang kanyang mga pangako ay totoo at tiyak na matutupad sa tamang panahon. Kapag tayo ay kumapit sa mga pangako ng Diyos, ang ating puso ay napupuno ng lakas at tapang. Hindi tayo madaling matitinag ng mga balita o pangyayari sa mundo dahil alam natin na may Diyos na kumikilos sa ating buhay. Ang ating pananampalataya ay nagiging matibay at ang ating pag-asa ay lumalalim. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, tayo ay nananatiling panatag dahil sa kanyang presensya. Ito ang biyaya na natatanggap ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Kaya sa bawat araw na dumaraan at sa bawat balitang iyong naririnig, piliin mong kumapit sa pag-asa na nagmumula sa Diyos. Huwag mong hayaang mawala ang iyong pananampalataya dahil lamang sa mga nangyayari sa paligid. Sa halip, palalimin mo ang iyong relasyon sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Hayaan mong Siya ang maging sandigan ng iyong buhay. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, sa ganitong paraan mananatili kang matatag, puno ng pag-asa, at handang harapin ang anumang darating. Habang pinagninilayan natin ang lahat ng mensaheng ating narinig, nawa ay hindi lamang ito manatili bilang kaalaman, kundi maging buhay na katotohanan sa ating puso at isipan. Ang mga pangyayaring nagaganap sa mundo ay hindi lamang balita, kundi paalala ng Diyos na Siya ay kumikilos at patuloy na nangungusap sa Kanyang mga anak. Sa gitna ng kaguluhan, ang Kanyang tinig ay nananatiling malinaw para sa mga pusong handang makinig at sumunod. Ito ang panahon upang tayo ay tumayo sa ating pananampalataya at maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Ito rin ang pagkakataon upang mas lalo nating piliin ang Diyos higit sa anumang bagay sa mundong ito. Alalahanin natin na ang ating buhay ay hindi nasusukat sa mga nangyayari sa paligid, kundi sa ating relasyon sa Diyos na hindi nagbabago. Maaring ang mundo ay puno ng takot at pangamba, ngunit ang mga anak ng Diyos ay tinawag upang mamuhay na may kapayapaan at katiyakan. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay pagkakataon upang lalong lumapit sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Huwag nating sayangin ang mga paalala na ito, kundi gamitin natin bilang inspirasyon upang magbago at magpatuloy sa tamang landas. Ang Diyos ay naghihintay sa bawat isa sa atin na tumugon sa Kanyang tawag. Narito ang isang talata na magpapaalala sa atin kung saan dapat nakaangkla ang ating pag-asa. God is our refuge and strength, a very present help in trouble, from Psalm 46 verse 1. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ang ating kanlungan at lakas sa bawat oras ng kaguluhan at pagsubok. Hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay dahil Siya ay laging handang tumulong at umalalay sa atin. Sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na seguridad na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sa bawat araw na ikaw ay gigising at haharap sa mga balita at pangyayari, piliin mong magtiwala sa Diyos at hindi sa takot. Palakasin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at patuloy na pakikinig sa Kanyang salita. Hayaan mong ang iyong buhay ay maging patutuo ng Kanyang kabutihan at katapatan sa gitna ng magulong mundo. Huwag mong kalimutan na ang Diyos ay may layunin sa lahat ng nangyayari at ikaw ay bahagi ng Kanyang plano. Manatili kang matatag at huwag bibitiw sa Kanya anumang mangyari. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos.